Yung Monday guys, no? Ngayong araw na to, since na wala tayong gawa sa ating mga tasers, ang gagawin natin project ngayong araw na to is bench power supply with oscillator scope and charging station. So isang module lang siya. So paano ba yun? Gamit na itong on power supply. Ayan, case na lang to guys, bench power supply. So para hindi masayang itong natin, syempre itong DSO13 converter, okay, charger module, yung charging station niya. So wala switch, banana socket pala, so wala ito itong power supply natin to 220 to 32 volts. So pesa sa loob, tapos ganyan, tapos nandito sa gitna yung ammeter. Yan, hindi natin ito ipasok. So yan. So yan nga guys, no, bubutasan natin to para sa paglalagay ng copper. So yan, imamount natin yan. Tapos ngayon lalagyan natin ng brass copper. Ayan, power supply, kabilaan. So ito i-mount natin, tapos screw natin guys. So yung tsura guys, no. Tapos ngayon na maglalagay tayo ng potentiometer, bubutasan natin yan. So lalagyan natin ng markings, kabilaan, yan, taas baba. Guys, nasa LED display natin, so dyan i-mount yan, hatiin niya mamaya. Ngayon naman guys, no, magdidrill tayo para sa mga ilalagay natin dito. Tapos banana socket, i-mount natin dyan, sukatin natin. So 8, number 8 ang drill bit. So yun guys, na paggagamit kayo ng drill bit is dahan-dahan lang din para hindi kayo masugat. Grinder rin naman natin tong LED display at tong ating oscillator scope. So dito i-mount yan mamaya. So yun guys, na tanggal na, no. Dandahanan lang natin para hindi tayo matibo. Ito naman yung finished product natin, butas na. So mama, i-mount lang natin yung mga component at materials. Yan na guys, natapos natin mag-drill at mag-grinder. So ang gagawin natin ngayon ay ilalagay naman natin mga component na to. Ngayon ay binabalatan ko tayo. Cover nga pala to ng oscillator scope. Ang ganito at ay ilalagay natin dito. Dito sa inyo. Kabit at itong screw at nut. Ayan guys, no, tapos na ang pagkabit ng screw at saka nut. Ayan guys, natapos na, no. Ayan naman, isoldering natin tong power supply sa switch sa likod. Tapos lagyan natin ng protected ng PCB. So ito na guys, natapos na yung pag-soldering. Isunod naman natin tong buck converter. Tanggalin natin tong potentiometer. Papalitan natin ito ng bagong potentiometer. At yung value ng potentiometer is 100K. So guys, no, huwag kayo mag-worry kasi magbibigay naman ako ng circuit diagram dito sa aking installations. So nandiyan lang sa comment sa baba. Lalagay ko lang systematic diagram. Susunod naman natin tong buck converter tsaka tong LCD display. Okay lang guys, na hindi nyo masundan yung wiring, no. Magbibigay na lang ng systematic diagram. So ngayon tinitesting ko kung gumagana o hindi. So ayan, gumagana na siya, pati itong amps. Ngayon naman isunod natin itong mga banana socket. At isunod natin itong safety switch na LCD display, safety switch para dun sa charge controller. Ito lang itong nut, higpitan lang. Sunod itong buck converter, potentiometer. Tapos yung knob niya, no, ganoon din sa ammeters, may knob din. Higpitan lang natin itong nut sa likod ng mga banana switch. Tapos itong power supply, imamount natin, screw magkabilaan.
Tapos ngayon guys, na itatap na natin itong mga wiring natin. Yan sa buck converter natin yan. Positive, negative input yan. At finally itong guys na itong oscillator scope na ilalagay natin. So imamount natin dyan. Ilalagay natin itong ng screw, magkabilaan. So 4 yan. So higpitan natin itong nut sa likod. Ayan. Makikita nyo. So okay na siya, no? So sunod natin itong USB power supply, no? Positive, negative. At ngayon guys, na tapos na ang ating DIY na bench power supply with oscillator scope and charge controller. So ayan guys, no? So perfect to sa mga pang-charge na mga lithium battery at sa mga gusto nyo supplyan ng power supply. And then, meron tayong oscillator scope dyan. Mababasa yung mga frequency natin. Tapos, itong charge controller, syempre, pwede tayo mag-charge dyan o kung ano-ano. Cellphone, power bank. So, kung nagustuhan nyo itong video na to guys, no, subscribe nyo lang itong aking channel para makita nyo yung iba kong mga videos, then mga bago kong upload. So yun guys, dito na natatapos itong ating video. Maraming salamat sa panonood.